Breaking news! Dalawang barko ng China Navy hindi makapasok sa West Philippine Sea dahil sa aktibidad umano ng Pilipinas at mga kalyado nito. Samantala, Vice President Sara Duterte no comment umano sa pangbubuli na ginagawa umano ng China sa mga Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisa na natin ito. Pang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Yun, magandang araw na naman po mga kababayan. At muli, nandito na naman tayo para magbigay ng balita, update sa isinasagawa ngayong drills ng Pilipinas at ng Estados Unidos, Japan at Australia sa pinakadulo ng teritoryo ng Pilipinas mga kababayan. Ito kasi mga kababayan, kung ano ang ginagawa ng mga drills ng Pilipinas dyan, ganon din yung China, hindi rin papatalo mga kababayan. So gumagawa din sila ng aktibidad para bantayan ang ginagawa umano ng Pilipinas at mga kalyadong bansa nito sa West Philippine Sea. Nakala mo talaga ipapasukin ang teritoryo ng China. So hindi naman ganon mag-isip ang US, Pilipinas at mga kalyadong bansa nito. Sila lang naman kasi niyan mga kababayan ang nag-iisip ng ganyan, ang bansang China. Dahil sila lang naman talaga ang mahilig, no, umasok sa mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. Katulad niyan mga kababayan, ang ginagawa nila dito sa teritoryo ng Pilipinas, kahit na sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, sinaharas pa ang mga barko natin kasi inahangkin kasi nila ang Ayungin Shoal na kanila daw umano yan teritoryo. Subalit, hindi pinapayagan ng ating mahal na Pangulo na makuha yan, ang sinasabi ng China na kanila teritoryo. Dahil walang karapatan ng China dyan sa Ayungin Shoal. Dahil yan ay pasok sa exclusive economic zone ng bansa. At yan ay napanalunan na ng Pilipinas noong 2016 arbitral ruling. Yun nga lang kasi mga kababayan, hindi lang po ito sinusunod ng China. Kung sinusunod po ito ng China, di sana po hindi nagkakagulo dyan sa West Philippine Sea. Di sana po malaya pong mangisda ang ating mga kababayan mangingisda dyan ngayon sa West Philippine Sea. Di sana ngayon mas mataas ang nahuhuli ng mga isda ng ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Kung pinabayaan na yan ng China, hindi inaangkin ng China ang Ayungin Shoal na kanilang teritoryo. At idiniin pa natin mahal na Pangulo na walang agreement na hahatakin ang BRP Sierra Madre kasi gusto kasi ng China hahatakin daw yung BRP Sierra Madre. Yan ang sinasabi umano ng China dahil mayroon daw agreement, no, sa Pilipinas na hahatakin daw umano ang BRP Sierra Madre tapos hayaan na lang daw mabulok. Bakit? Kanila ba yan? Kanila ba yung Ayungin Shoal? Kanila ba yan ang BRP Sierra Madre? Hindi. Ang tinatayuan ng Sierra Madre ay pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Kaya kung sino man nakipagsundo dyan mga kababayan, traidor sa bansa yon. So yun po mga kababayan, dalawang Chinese naval ship ang nakita na pinanatiling distansya mula sa West Philippine Sea sa squad drills ng US, Pilipinas, Australia at Japan sa pinakadulo ng teritoryo ng Pilipinas. So dalawang barko po ng China Navy ang nag-aaligid habang nagsasagawa ng drills ang Pilipinas, Estados Unidos at mga kalyadong bansa nito. Di ba? Sabi ko na mga kababayan hindi talaga patatalo yan ng China. Talagang magbabantay at magbubuntot yung mga yan. Ito mga kababayan kasi ilang beses na po nagsagawa ng air patrol sa taas at pagpapatrolya sa dagat. Palagi po nandyan ang mga barko ng China, fighter jet ng China na nagbabantay mga kababayan. Kala mo talaga papasukin ng teritoryo nila, no? So hindi naman po ganun mag-isip ang US at ang Pilipinas. Sa gawang drills kasi ng Pilipinas at Estados Unidos ay para panatilihin ang ligtas na paglalayag dyan sa karagatan ng South China Sea. Yan lang po yan mga kababayan, wala na pong iba na kanilang pangako sa isa't isa na magtutulungan po
ang mga kalyadong bansa kapag merong inaargabyado, yan po ay kanilang pinagkasunduan mga kababayan. Sinabi umano ng mga opisyal ng depensa ng Pilipinas nitong Lunes na 2 sasakyan na pandagat ng China People's Liberation Army Navy ang nakita mula sa isang distansya sa unang multilateral maritime cooperative activity na isinagawa umano ng Pilipinas, United States, Australia, Japan sa West Philippine Sea. Sa isang panayam umano sa mga mamahayag, sinabi umano ng Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. na walang panghihimasok mula sa mga sasakyang pandagat ng China. Nito lamang linggo mga kababayan, ang isinasagawang pinakamalaking drills ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Paano mga kababayan? 4 na bansa yan. Mabigat na kalaban yan. Kahit US lang. Paano sila papasok dyan mga kababayan? So ayun pa dito mga kababayan, hindi makalapit-lapit ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Dahil nga, doon po nagsasagawa ng drills ang ating Pilipinas, US at mga kalyadong bansa nito. Kaya hindi po makapasok ang China sa West Philippine Sea. Andun lang, paaligid-aligid lang po mga kababayan. Nakamit umano ang lahat ng mga layunin na itinakda kasama ang anti-submarine warfare exercise na isinagawa. Dagdag pa umano General Romeo Bronner Jr. Sabi pa umano ni Bronner, alam na ang layunin ng mga barko ito ay plan. Samantala sinabi umano ng hipi ng militar, habang batid nila ang pagsasagawa ng China ng combat patrol nito sa South China Sea, hindi umano nila nakikita naturang aktibidad sa lugar kung saan ginanap ang pinakamalaking drills ng Pilipinas at Estados Unidos diyan sa West Philippine Sea. At ayon pa dito mga kababayan, ang ilan sa mga pagsasanay sa mga multilateral multi-maritime cooperative activity, kinabilabilangan numano ng mga pagsasanay sa komunikasyon at mga taktika ng dibisyon o opisyal na mga maniobra, narilo at isang ehersisyo sa larawan. At ayon pa dito mga kababayan, ang mga barko ng China ay nakita sa labas umano ng buswangan at hindi naglabas ng anumang hamon sa radyo. Siyempre mga kababayan, paghahamon sila sa radyo, ano yun? Pilipinas lang? Takot din kasi ang China mga kababayan kapag may mga kalyadong bansa dito sa loob ng Pilipinas. Pagka yan, ang makita nila dyan barko lang ng Pilipinas, ayan, magra-radio challenge yung mga yan. Pero kung nandito ang Amerika, Australia, Japan, yan, takot yan sila. Takot din yan. Hindi rin yan gagalaw mga yan. Tingnan nyo, wala nga radio challenge eh. Kung mga nakaraan, makikita lang nila mga barko ng Pilipinas, radio challenge kagad. Kahit sila ang nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas, nagra-radio challenge yung mga yan. Di ba? Nang tanungin naman tungkol sa layo ng mga barko sino sa mga sasakyang kakalahok sa multilateral maritime cooperative activity, sinabi mo ng hipi na ang mga barkong ito ay humigit kumulang 6 nautical miles ang layo. Hindi tulad noong panahon ng rotation o provisioning operation para sa Ayungin Shoal kung saan madalas na magkatuwaan ang China Coast Guard at ang maritime militia nito sa sinubukang piliting harangin at kahit minsan ang resupply craft at kanilang mga escort. So ito po mga kababayan, totoo yan mga kababayan. Makalapit ba sila? Ang layo nila mga kababayan. Pero dati, yung paghatid ng supply sa Ayungin Shoal, konti na lang talagang magbabanggaan na. Tsaka strategy pa ng China mga kababayan, di ba, nauna na po ang barko ng Pilipinas, hahabulin ngayon ng China yan, haharangin bigla. Ganon kalupit ang China mga kababayan. Di ba? So yun po mga kababayan, meron lang din po ako ibabalita dito sa inyo mga kababayan. Ayon kasi sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang interview mga kababayan, ayon po umano sa inquiry NIT, sa mga mamamahayag, sinabi umano po ni Sara Duterte, no comment daw siya umano mga kababayan sa isinasagawa umano ng China diyan sa pambubuli sa ating mga Philippine Coast Guard at sa mga mangingisdang Pilipino. Naku mga kababayan, bakit naman no comment? Ikaw ang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Kung wala si Pangulong BBM, ikaw ang mamamahala sa Pilipinas. Bakit no comment ka dito, Vice President Sara Duterte? Ano pong nangyari?
Kapwa mo Pilipino. Kapwa mo Pilipino, Philippine Coast Guard, mga mangingisdang Pilipino, ang hinaharas ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin mo, no comment. Grabe naman po, Vice. Ano po ang nangyari sa atin? No comment na sinabi mo ni Vice President Sara Duterte sa patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea ay umilingaw-ngaw sa kanyang mapanganib na lalim na kanyang katapatan sa Beijing. Nilalamon na tayo ng sistema ng China yan. Diba, Vice? Ano ba to, Vice? Wala ba tayong karapatan na lumaban sa atin mismong lupain? Kaya na lang ba natin yung China dyan na manaig sa mga teritoryo natin? Buti na lang talaga ay si Pangulong BBM ang naging presidente. Paano na lang kaya kung kayo po ang naging presidente, mga kababayan? Nako, baka tuluyan na mawala ang West Philippine Sea. Kung ngayon ay yung insul lang ang pinipilit ng China, paano pa kaya kung naging president si Vice President Sara Duterte? Baka wala na ngayong insul. Diba, mga kababayan? Ito mismo sinabi niya, no comment. No comment siya, mga kababayan, sa ginagawang pangbubuli ng China dyan sa West Philippine Sea. Paano no comment? Vice President ka eh. May Vice President ba na no comment? Kumbaga, ikaw ang pangalawang pangulo eh. Ang no comment na komento ni Vice President Sara Duterte sa mga aksyon ng karahasan ng liligalig ng China laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ay nagpakita na pinakatraidor na dalawang salitang binitawan ng pangalawang pinakamataas na pinuno ng lupain. Ayan na, mga kababayan, lalim po to sa mga mamahayag ha. Hindi to gawa-gawa, mga kababayan. Galing to sa mga mamahayag. Sa Inquirer News. Diba? Tama naman, mga kababayan. Bakit sasabihin mong no comment ka? Ikaw ang Vice President ng Pilipinas. Kumbaga, ikaw ang pangalawang pangulo. Nako, Inday, ano ba to? Nang tanungin naman tungkol sa patuloy na paggigipit ng China, nagsabi lang umano, no comment, komprehensibo. Kaya pang pinoprotektahan niya ang China. Parang ganun. O, hindi alam yan ng mga kababayan natin? Hindi din niya nakikita ng mga anti-Marcos? Siyempre, support sila sa Duterte. Kasi gusto din nila pumasok ang China dito sa Pilipinas. So yan po, mga kababayan. Ano ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? Pabor ba kayo sa mga sinabi ni Inday? No comment? Ikaw ang pangalawang pinakamataas na opisyal dito sa bansa. Ikaw ang pangalawang pangulo ng bansa na ito. Tapos sasabihin mo no comment? Ano ba to, Vice? Vice, anong nangyayari? So po, mga kababayan, ano makukomento nyo at masasabi nyo? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Nawa ay i-share nyo ang video na ito. Thank you so much po.